Magandang araw po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. Okay, ang topic po natin ngayon is about po sa ano ba itong tinatawag natin command responsibility. Kadalasan po na-take for granted po ito sa isang detachment, yung tinatawag natin command responsibility. Okay, so una po sa mga absences ng mga security personnel. Minsan, most or oftentimes, babalik na lang sa detachment may back to work na knowing na walang coordination sa detachment commander, sa mga OIC, sa mga head guard, sa SIC, or kung sino yung pinaka nagdadala ng command. Okay, so wala namang problema doon. Talagang rights ng agency na magbigay ng back to work. Kaya lang, dapat it should be in the process. Kukuha ka ng back to work, tinatanong dapat ano ba yung reason bakit kumuha ito ng back to work, di ba? In the first place kasi, alam din naman kung bakit wala yung tao, syempre. Diba? Ngayon, sige, kung ibig sabihin, bibigyan, okay lang naman po yan. Ano? Okay, next. Lagi nating tandaan tayo mga security guard, yung importance ng clients natin. Kung saan tayo naka-assign. Huwag nating i-take for granted po yan. Kasi unang-una, sa officer pa rin magtatanong ang management. Kaya kung sinasabi sa mga security personnel namin na kung mahal ninyo ang trabaho ninyo, dapat mahalin niyo yung kung saan kayo naka-assign. Hindi lagi nakakonect kay agency. Kasi ang agency, we are the product of the agency. Bibigyan talaga tayo ng back to work yan para pumunta ka sa area mo. Ngayon kung tatanggihan ka, wala na ano dun sa agency. Kasi sabi ko, kung pinagbubuti mo yung trabaho mo sa client ng agency, di lalo naman mapapabuti sa agency. Yun kasi kung palpak ka sa client, lalo naman palpak ka lalo sa agency. Kasi nag-relay lang ang agency sa client. At kanino dapat dumadaan niya? Siyempre sa officer ninyo. Kaya dapat never nating ininineglect yung capacity or trabaho ng isang officer. Kasi dyan lalabas na baka akala nila na may favoritism, may pinagbibigyan case-to-case basis po yan. Another topic po natin yan. Dito muna tayo sa command responsibility. Okay? So, dapat alam natin number 1 yun mga guard. Kung saan kayo naka-assign, pagbutihin nyo yung trabaho nyo doon. Kung talagang hindi kayo nakakapasok, always coordinate to your officer on duty. Lagi sa kanya muna, sir, hindi ako makakapasok. Kasi ganito, ganyan. Para si officer, siya na yung bahala magre-relay sa agency. Doon hindi ka nakakapunta sa agency, pero si officer mo, nagre-relay sa agency. Kung ano yung nangyayari sa detachment. Ay kung wala kang text, wala kang tawag, lalo ngayon, communication is sobrang bilis lang. Isang text mo lang, andun agad. Samantala dati, kailangan mo pang maghintay sa may party line ba sa telepono, mayroon ka 3.25 or may 5 piso ka para ka lang makatawag. Minsan ang hirap ang pumunta may party line ba. Samantala ngayon, text lang. Tapos sasabihin nila, ang daming reason. So, hindi ka tanggap-tanggap yung mga reason na gano'n. Okay. So, ano ba yung, tsaka yung pangalawa yung SOP. Ano ba yung SOP sa company? Sa inyong pinagtatrabahuan. Kung ganun yung policy, sumunod tayo. Kasi sa officer magre-reflect yan. Kaya nga sabi nga kasalanan ng security guard, damay si officer. Mali ng officer, hindi madadamay si security. Kita niyo, di ba? Yun yung papasok ang command responsibility. Kaya kami mga officer, sobrang higpit sa ganyan. Kasi, naandun yung pangalan namin. Madadala niya yan pag naka-duty na kayo. Paglabas sa pamilya, okay, hindi na. Lalo yung mga SOP natin, yung standard operating procedure sa ating ginugitihan. Huwag palaging may padrino ako sa agency, malakas ako ito. Walang problema doon. Okay yan. Na meron kayong mga kakilala kahit naman kami. Like kung sinasabi, may mga kakilala rin sa agency. Pero pag natin gagamitin yun, kinakailangan yung skill natin, yung performance natin, ay higit natin pagtibayin. Kasi isa, dalawa, tutulungan ka ng mga kakilala mo sa agency. Pangatlo, pangapat, hindi na. Even the owner of the agency, siyempre nagninegosyo yan. Kahit anak ka ng may-ari, kung pasawi kay client, hindi ka ipagdudut-dutan niya sa client, aalisin ka dyan. Kasi business is business. Diba? Lagi natin sinasabi na, okay lang sinasabi ko, pagbutihin yung performance ninyo dito sa duty ninyo. Kasi pag mabutit maayos kayo dito, how much more sa agency natin? Diba? Napapabuti lalo sila pag maayos ang kanyang mga product. Ganun yan eh. We are the product of the agency. So dapat tayo
ang number 1 na nagpapakaayos sa trabaho kasi unang beneficiary niya, tayo mismo. Mas ang agency, kung porsyento lang na malit sa atin yan, talagang yan ang realidad. Kumikita lang yan per head, magkano lang, ang dami-daming overhead na binabayaran ng agency. Tapos ikaw papalpak, sisirain mo ang agency dyan. Anong gagawin sa atin? Di ba? O, may back to work ka. Hindi ka inauthorize ng officer na Djibouti kasi kailangan pang i-confirm sa management. O, paano ka na ngayon? Samantala kung kokoni ka sa officer mo, ini eventualities, napakadali. Sabi nga, sige, magawa ka ng back to pasok ka dito. Kay officer na ang ano yan ang magiging way kung makakaduty ka o hindi. Kasi siya nakakonect kay client. Mahalaga ang usapin ang client between the agency. At ang tulay dyan, yung officer. Siyempre siya nasa operation, siya nakakalam ng takbo ng operation dyan sa isang detachment. Tapos kukuha ka ng backdoor ng kaabog-abog na wala ka malang info. Ano yun? Magic ang tawag doon. Ano po? So trust the process. Sabi nga, it should be in the process. Pag in-eventualis kayo mga guard, connect lagi sa officer, ano man yan. Hindi kayo mawawala sa linya. Kasi hindi kayo connect sa officer, like kayo sa agency. Yan ang mali ng agency, dahil ang dami rin ginagawa ng mga MPB, ka talaga ng backdoor. O sige, bumalik ka na doon. Pag hindi ka pinapasok, walang magagawa kasi may report may record. Ano mangyayari ngayon sa atin? Di ba? So, pati mga office, sumunod. Pag hindi nyo kayang palis dito, alis, resign, lipat. Kasi hindi na kailangan pa. Kasi ang nangyayari kasi parang pa-baby effect. Oh, ganito gawin. Hindi pwede yun. Pag hindi mo kayang palis, hindi mo kayang SOP, kung mawala ka, hindi ka mag-grow dito. Ako ganun ako. Diretsa, tutulungan kita kung karapat-dapat kang tulungan at willing kang matuto. Pero yung walang willingness na matuto, gusto lang makasweldo lang. Hindi mo na ako magtatagal dito Yung naman pala, ba't dito ka pa? Ano ka pa bigat? Hindi pwede yun. Kailangan pag tinanggap niya responsibility, work for it. Huwag kailangan yun. Hindi ako magtagal. Kahit ka magtagal yan, andyan ka pa pagputing mo trabaho mo. Kasi maraming maapektuhan pag nagka-problema ka. Yun yung napaka-selfish na tao. Huwag dapat gano'n. Ano po? Next is yung family. Minsan ang family natatouch din yan sa briefing. Kahit yung may part. Kasi bakit? Kasi anong nangyayari? Ang family minsan ito yung nagiging way para masira yung performance natin sa trabaho. Kung lagi magkaawit kayo ng mag-asawa, minsan nakakaano din yan. Diba? Ang kapiran, kasi yung pamilya kung magulo, ganyan. So, dapat inilalagay sa lugar. Ang pamilya, dapat ito yung sana yung nagiging sandigan natin kung bakit tayo nagpapakabuti sa trabaho dahil sa pamilya natin. Dapat sila yung pinaka-way, bakit tayo nagkukuha. Hindi yung nagdepress tayo, nasisira ang trabaho dahil sa pamilya. So, hindi pamilya ang tawag doon. Kasi when it comes to family, ang kataganda ng meaning niya, diba? Pamilya tayo. Iisa tayo. Tapos yun yung nagiging way para kayo magkagulo. Hindi tama. So binibigyan din natin ng konting pahapyaw. Kasi responsibilidad din ng officer na mamold itong mga tao natin ng maayos. Makita nila yung kaayusan o yung magiging way, yung goal na gusto nilang tahakin. Tinuturo dapat yan. Hindi lang puro yung trabaho, puro lang itong SOP natin. Ganito. Ang tao kasi pagka nasa puso ang pagtatrabaho, may goal yan, may plano sa buhay. Ang sarap turuan yan Isang turo mo lang yan, diretso na yan. Magiging maayos yan. Pero pag magulo ang buhay, huwag hindi tayo nangingialam sa pamilya. Kung pag itatouch lang natin ang maayos, na hindi natin alam na baka mamaya problema na. So yun yung dapat natin. Kaya, lagi natin tandaan, mga security guard, always connect to your officer, whatever it takes. Laging nakaano kayo sa officer. Kumbaga sa isang pamilya, yun yung magulang. Pinaka-priority kami po. So maraming salamat. God bless po.